Hindi mo akalain na ang isang tila ordinaryong police checkpoint ay magiging susi sa pagbubunyag ng isang malawak na network ng katiwalian. Tanghaling tapat noon, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa lungsod ng San Mateo, isang dalaga ang biglaang pinatabi ng isang pulis na nakauniporme. Walang mission order, walang formal na proseso, tanging pananakot, pagbabanta, at harap-harapang pangingikil. Ngunit ang dalaga ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Siya si Isabela Reyes, isang batang intelligence officer na nagpapanggap para sa pinakamapanganib na misyon ng kanyang karera. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang tungkol sa katapangan laban sa kawalang katarungan, kundi kung paano ang isang maliit na kilos ay maaaring maging mitsa ng isang domino effect na magpapabagsak sa isang maruming kapangyarihan na matagal nang hindi nagagalaw. Mula sa alitan sa gilid ng kalsada hanggang sa isang sikretong operasyon yanig sa puso ng institusyon, dadalhin ka ng kwentong ito sa isang mapanganib na paglalakbay para itaguyod ang hustisya. Ito ang tunay na kwento sa likod ng uniporme, tungkol sa halaga na kailangang bayaran para sa katotohanan. Tanghali noon, at ang hangin sa lungsod ng San Mateo ay tila malagkit, bumabalot sa balat sa init na nakakapaso. Ang manipis na hangin ay pilit na sumisingit sa pagitan ng mga lumang gusali at mga puno sa gilid ng kalsada. Tahimik ang daan. Paminsan-minsan lang maririnig ang ugong ng sasakyan o ang mabilis na yabag ng mga paa. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang babaeng maayos ang pagkakatali ng buhok ang marahang nagpapatakbo ng kanyang motorsiklo. Si Isabela Reyes, o isa para sa mga nakakakilala sa kanya, ay kilala hindi lamang sa kanyang ganda, kundi sa kanyang tibay ng loob at kahinahunan sa harap ng anumang pagsubok. Tila kalmado siyang ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag. Isang patrol car ang humarang sa kanyang daraanan. Mabilis niyang inapakan ang preno. Huminto ang kanyang motorsiklo. Mula sa sasakyan, lumabas si Police Corporal Marco Vargas na may kampanteng mga hakbang. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na intensyon. Nang hindi nagpapakita ng anumang mission order, agad siyang nagbukas ng isang hindi otorisadong checkpoint. Ginamit niya ang kanyang uniporme at posisyon para sa pansariling interes. Ang maikling pagtatagpong iyon ay naging simula ng isang hindi inaasahang tunggalian, isang laban sa pagitan ng katotohanan at kabulukang nagtatago sa likod ng opisyal na uniporme. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang ulo. Nagsimulang mamuo ang pawis sa gilid ng noo ni isa, na nakaupo pa rin sa kanyang motorsiklo. Nag-aalangan ang kanyang mga daliri sa manibela, naghihintay sa tamang proseso. Ang paghingi ng lisensya, mabilis na inspeksyon at tapos na. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Vargas ay malayo sa opisyal na protokol. "Baba ka muna, miss," sabi niya, patag ang tono, ngunit may halong pagbabanta. Dahan-dahang ibinaba ni isa ang kanyang mga paa at tumayo. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Hindi siya natatakot, ngunit alam niyang kailangan niyang maging maingat. "Bakit po, sir? Pauwi na po sana ako." Lumapit si Vargas, magaan ngunit mapang-api ang kanyang mga hakbang. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa dibdib. At nagsalita siya na may tono ng pagbibiro, ngunit may diin. "Kung gusto mong ituloy ang biyahe mo ngayon, magbayad ka muna ng areglo." Tumigas ang tingin ni isa. "Areglo para saan po, sir? Wala naman po akong nilalabag." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Vargas, tila talim ng kutsilyo. "Para di ka na maabala, miss. Maraming pulis sa daan. Kapag di ka nagbayad, baka maproblema ka pa." Ang mga salitang iyon ay lumutang na parang mainit na usok, dala ang amoy ng isang bulok na sistema. Sandaling nanahimik si isa. Sinuri ng kanyang mga mata ang mukha ng lalaki ng may kalkulasyon. Alam niyang hindi ito isang lehitimong checkpoint. Ito ay pangingikil na nakabalot sa uniporme. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Sa ngayon, kailangan niya lang makinig, magtala at maghintay. Huminga siya ng malalim at nagtanong sa patag na tono, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mukha sa kanyang harapan. "Magkano po, sir?" tanong niya sa wakas, na para bang sumusuko na. Bagaman sa kanyang isip, nagsisimula na siyang bumuo ng isang estratehiya. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, tuwid na nakatayo si isa.
Alam niyang ang perang hinihingi ni Vargas ay hindi bahagi ng anumang legal na proseso. Ito ay purong pangingikil, isang pag-aabuso sa kapangyarihan na binalot sa opisyal na uniforme. Nananatiling kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng determinasyon. Tinitigan niya ang pulis. Hindi po ako magbabayad, sir, malinaw at matatag ang kanyang boses, bahagyang mas malakas kaysa kanina. Agad na nawala ang ngiti sa labi ni Vargas. Nanigas ang kanyang mukha. Hindi inalis ni Isa ang kanyang tingin. Ang ginagawa ninyo ay iligal. Ito po ay extortion. Hindi ako magbibigay ng pera dahil lang ginagamit ninyo ang uniforme ninyo para manakot ng tao. Namula ang mukha ni Vargas. Mas matangkad at mas malaki siya kaysa sa babaeng nasa harapan niya, ngunit hindi umurong si Isa. Hindi siya gumalaw ni katiting. Sino ka ba sa akala mo? Pasitsit ni Vargas, nag-aapoy ang kanyang mga mata. Sumagot si Isa ng walang takot. Ako po ay isang mamamayan na alam ang aking mga karapatan. At alam ko rin na ang ginagawa ninyo ay maaaring maparusahan. Naging mas mabigat ang hangin sa pagitan nila. Dahan-dahang umihip ang hangin, dala ang alikabok ng kalsada. Walang huni ng ibon, walang dumadaang sasakyan, tanging ang tunog ng kanilang paghinga, tibok ng puso, at ang tensyon na malapit ng sumabog. Sinubukan ni Vargas na pigilan ang kanyang galit, ngunit ang kanyang tingin ay nagsimula ng magpakita ng bukas na pagbabanta. Sanay siyang humarap sa mga taong yumuyuko, ngunit hindi na tinagsi Isa. Sa katunayan, tila may hinihintay pa siya. Huwag kang maghanap ng gulo, sabi niya na may mas mataas na boses. Kung ayaw mong maproblema, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ngunit nanatili si Isa sa kanyang kinatatayuan, hindi pinapansin ang banta. Alam niyang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vargas ay ebidensya. Bawat panggigipit, bawat pananakot, lahat ay nire-record ng isang maliit na aparato sa kanyang pitaka. Hindi madali ang misyon na ito, ngunit dito siya magsisimula. Sa huli, nawala ng kontrol si Corporal Vargas. Humahabol ang kanyang hininga. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Mabilis siyang humakbang, dala ang galit na hindi na niya mapigilan. Matigas talaga ang ulo mo, pasitsit niya at lumapit. Isang dangkal na lang ang pagitan nila. Hindi pa rin umurong si Isa, bagamat ang kanyang katawan ay handang-handa, naninikip ang kanyang mga kalamnan. Handa siyang kumilos anumang oras, ngunit nanatiling hindi nagpapakita ng provokasyon. Hindi po ako naghahanap ng gulo, sir, sabi niya ng patag. Gusto ko lang po na kumilos kayo ayon sa batas. Walang ano-ano, hinablot ng kamay ni Vargas ang braso ni Isa ng marahas. Mahigpit ang pagkakahawak nito na naging dahilan upang siya'y mapaatras. Bahagya siyang dumaing, ngunit pinigilan niya ang sarili, ayaw ipakita ang sakit. Ito ang paraan ko ng pagpapatupad ng batas, sabi ni Vargas, puno ng galit ang boses. Tinitigan siya ni Isa ng masama, sinusubukang kumawala. Ngunit lalong humigpit ang kanyang hawak. Nagsimulang mamula ang mukha ni Isa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinaghalong galit at sakit. Bitawan niyo ako, sir. Ito ay pag-aabuso sa kapangyarihan, sigaw niya ng malakas, ngunit tumawa lang si Vargas. Saan ka magsusumbong? Sino nang maniniwala sa'yo? At bago pa man makasagot si Isa, sa isang mabilis at marahas na kilos, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Biglang nag-init ang hangin. Tinamaan ang kaliwang pisngi ni Isa. Pumutok ang kanyang labi. Dugo ang dahan-dahang umagos, binabasa ang gilid ng kanyang bibig. Napaatras siya ng ilang hakbang, pinipigilan ang sakit. Ang alikabok ng kalsada ay humalo sa dugo, lumilikha ng mansa sa kanyang balat. Pinunasan ni Isa ang dugo gamit ang likod ng kanyang kamay. Humahabol ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon. Ngumisi si Vargas ng may kasiyahan. Gusto mo pa bang magmatapang? Tumingala si Isa. Malamig ang kanyang tingin. Sa likod ng sakit at pisikal na sugat, lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula. Ang ginawa ninyo ngayon ay hindi magtatapos dito, sabi niya ng marahan, ngunit puno ng katiyakan. Nagsimulang maglaho ang ngiti ni Vargas. Hindi na lang siya galit, nagsisimula na siyang makaramdam ng banta.
At dahil doon, lalo siyang naging mapanganib. Ang hindi natitinag na kahinahunan ni Isa ay nagpapabaliw sa kanya. May gana ka pang magsalita, sabi ni Vargas sa mababang boses, ngunit puno ng panganib. Hindi sumagot si Isa. Tinitigan niya lang ito nang hindi kumukurap. Nagsimula nang matuyo ang dugo sa kanyang labi. Ngunit hindi pa tapos ang sakit. Dahil alam niyang ang pinakamasakit ay hindi pa nagsisimula. Hindi pa tuluyang nawawala ang sakit. Ang dugo sa gilid ng labi ni Isa ay nagsisimula ng matuyo, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling alerto, naninikip ang mga kalamnan at ang mga mata ay maingat na nagmamasid sa bawat kilos ni Corporal Vargas. Alam niyang hindi pa tapos ang sitwasyon, hindi pa oras para maging kampante, kahit isang segundo lang. Dahan-dahang humakbang si Vargas, mabagal ngunit puno ng panggigipit. Ang hangin sa pagitan nila ay lalong bumigat nang mabasag ang kanyang mababang boses. Sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Hindi agad sumagot si Isa. Ikinuyom niya ang kanyang panga na masakit pa rin, saka tumingin ng diretso sa lalaki nang walang bahid ng takot. Ang buhok niyang basa ng pawis ay dumikit sa kanyang sentido, ngunit ang tingin niya ay nanatiling buo. Isa lang po akong ordinaryong mamamayan, sir, sabi niya ng patag. Pero tao rin po ako. Tao na may dignidad. At kayo po ay isang tiwaling opisyal na nagbibigay kahihiyan sa uniforme ng bansa. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim. At walang babala, inilabas ni Vargas ang kanyang service firearm mula sa kanyang baywang. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan ay bumasag sa nagielong hangin, lumilikha ng isang katahimikan na nakabitin sa pagitan ng dalawang paghinga. Isang kontrolado, isang puno ng emosyon. Ang dulo ng baril ay nakatutok ngayon sa mukha ni Isa, ilang sentimetro na lang mula sa kanyang noo. At sa gitna ng init ng tahimik na kalsadang iyon, ang tensyon ay biglang naging isang tunay na banta. Gusto mo pa bang magpakamatalino? Paos na sabi ni Vargas. Nag-aapoy ang kanyang mga mata at ang kanyang daliri ay napakalapit sa gatilyo. Isang kalabit ko lang, hindi ka naaabot sa pagsisisi. Ngunit hindi umurong si Isa. Nanatili siyang nakatayo ng may kalmadong mukha. Kahit na halos dumikit na ang baril sa kanyang balat, huminga lang siya ng dahan-dahan at bumulong na halos hindi marinig. Kung talagang babarilin ninyo ako ngayon, malalaman ng lahat kung sino ang utak sa likod ng iligal na checkpoint na ito. Sandaling natigilan si Vargas. Isang katahimikan ang bumalot sa kalsada. Maging ang mga ibon sa malayo ay tila na nahimik. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang natira sa pagitan nila. Pagkatapos ay tumawa siya ng maikli. Talaga? Sa tingin mo takot ako sa'yo? Hindi po. Matapang kayo, walang duda. Pero takot kayo sa taong nag-uutos sa inyo na gawin ang lahat ng ito. Nanigas ang tingin ni Vargas. May isang saglit na pag-aalinlangan na pumasok, at iyon ang hinihintay ni Isa mula pa sa simula. Dahil alam niyang ang isang butas lang sa emosyon ay maaaring magbukas sa katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng baril at uniforme. Hindi na siya nagsalita, hinayaan lang niyang humaba ang katahimikan habang ang baril ay nakatutok pa rin sa kanyang mukha. At nang ibaba niya ng bahagya ang kanyang tingin, ang kanyang katawan ay tila mas sumusuko, mas kalmado. Na para bang gusto na niyang tapusin ang paglaban. Sige na po. Hindi na ako lalaban, sabi niya ng marahan. Bahagyang nanginginig ang kanyang tono, tulad ng isang taong nagsisimula ng mapagod at matakot. Gusto ko na lang pong umuwi. Ngumisi si Vargas. Hawak pa rin niya ang baril, ngunit ngayon ay may kaunting pakiramdam ng tagumpay sa loob niya. Dapat kanina mo pa yan inisip. Huminga ng malalim si Isa at muling tiningnan ang lalaki. Sa pagkakataong ito, may inosenteng tono. Pero pwede po ba akong magtanong ng isa lang? Naningkit ang mga mata ni Vargas. Ano pa? Sino po ba ang nag-uutos sa inyo na gawin ang lahat ng ito? Tanong niya ng marahan. Mahina ngunit matalim ang boses. Sigurado po akong hindi ito sarili ninyong inisyatibo, di ba? Tumigas ang mukha ni Vargas. Sandali siyang tumingin sa ibang direksyon, ngunit ang labis na tiwala sa sarili ay nagtulak sa kanya na magsalita pa rin. Sa tingin mo karapat-dapat kang malaman? Yumuko si Isa saglit bago sumagot.
Kung nagbayad po ako at umalis, hindi malalaman ng kung sino man ang nag-uutos sa inyo. Pero kung mamatay ako ngayon, lahat ito ay magiging malaking problema. Ang kanyang mga salita ay hindi pasabog, ngunit dahan-dahang pumasok, tulad ng tubig na tumatago sa siwang, isang nakatagong banta na hindi direktang sinabi, ngunit ramdam na ramdam. Lumingon-lingon si Vargas, tinitiyak na walang saksi. At nang muli niyang tingnan si Isa, bumaba ang kanyang boses, halos isang bulong. Ang kailangan mo lang malaman, lahat ng ito ay utos ng taong mas mataas pa sa'yo. Isang tao na kahit ang ordinaryong pulis ay takot na banggain. Tumango ng dahan-dahan si Isa na parang iniintindi ang sinabi. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa lalaki. Naiintindihan ko po. Kaya hanggat sumusunod kayo sa kanya, ligtas kayo. Tumawa ng mahina si Vargas. Hindi pagsunod kundi katapatan. Kung hindi katapat, tingnan mo na lang ang mangyayari sa'yo. Hindi ngumiti si Isa bilang tugon, hinayaan lang niyang manatili ang katahimikan bago tuluyang nagsalita. So, marami rin palang pulis na tulad ninyo. Mumisi si Corporal Vargas ng may kasiyahan. Mas marami pa sa inaakala mo. Lahat ng pera mula sa checkpoint na ito, diretso sa itaas. Kami, mga tagabantay lang ng tindahan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ginto para kay Isa. Sa loob ng maliit na pitaka na nakatago sa likod ng kanyang jacket, ang recorder ay patuloy na gumagana nang hindi napapansin, nire-record ang bawat pangungusap. Bawat pag-amin na malapit ng maging pinakamatulis na bala para pabagsakin ang madilim na network sa likod ng uniforme. Dahan-dahan siyang tumango. Kung ganoon po, hindi na ako lalaban. Susundin ko na po ang gusto ninyo. Naningkit ang mga mata ni Vargas, saka mas malawak ng umisi. Ngayon, tama na ang sinasabi mo. Gumanti si Isa ng isang bahagyang ngiti na tila sumusuko na. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, mabilis na nag-iisip ang kanyang utak. Alam niyang hindi pa tapos ang misyon. Ito ay simula pa lamang. Mas uminit ang hangin sa tanghali. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa emosyonal na tensyon na nakabitin sa pagitan nila. Nakatutok pa rin ang baril, bagamat nagsimula ng lumuwag ang pagkakahawak dito. At iyon ang maliit na pagkakataon na sapat na para mabasa ni Isa ang pagbaba ng alerto ng lalaki. Kalmado siyang nakatayo. Hindi na nagpapakita ng paglaban, kundi ng pag-aalinlangan at pagsuko, tulad ng isang taong sumuko na sa kanyang kapalaran. Gusto ko na lang pong umuwi, sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay parang ihip ng hangin. Hindi po ako importanteng tao, sir. Ayaw ko pong gumawa ng malaking gulo. Mumiti si Vargas ng may pagmamalaki, tulad ng isang lalaking pakiramdam ay nanalo na sa lahat. Dapat kanina mo pa yan inisip. Buti na lang at mabilis kang natuto. Huminga ng dahan-dahan si Isa, saka kinuha ang kanyang pitaka ng may mabagal na kilos para malinaw na makita ni Vargas. Hinawakan ng kanyang kamay ang ibabaw ng pitaka. Dahan-dahang pinindot ng kanyang hintuturo ang isang maliit na bahagi sa loob. Tinitiyak na naka-on pa rin ang recorder. Mabilis siyang sumulyap sa tahimik na kalsada sa di kalayuan. Hindi para humanap ng tulong, kundi para bilangin ang oras. Ang tagal ng recording, gaano nakatagal nakakalap ang ebidensya. Magkano po, sir? Tanong niya. Patag ang kanyang tono, walang bahid ng protesta. 5,000, maikling bulong ni Vargas. Para hindi naman mukhang cheap. Pinigilan ni Isa ang panga at dahan-dahang naglabas ng pera, isa-isa, tulad ng isang taong talagang napipilitan. Ito na po lahat ng pera ko, sabi niya. Sana po sapat na. Tinanggap ni Vargas ang pera gamit ang kanang kamay, habang ang kaliwang kamay niya ay nakahawak pa rin sa baril. Mabilis niyang binuklat ang pera, binilang ito ng may maingat na mga mata, saka inilagay sa bulsa ng kanyang uniforme. Sige, pwede ka nang umalis, sabi niya sa wakas, mataas pa rin ang tono. Huwag ka nang susubok na gumawa ng kalokohan ulit. Baka magkita pa tayo sa ibang daan. Dahan-dahang tumango si Isa. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito, sir. Pero hindi ko rin po ikukwento kahit kanino. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik. Tumawa ng maikli si Vargas, mapait at mayabang. Yan ang tama. Ang mga ordinaryong taong tulad mo, dapat alam ang lugar ninyo.
Huwag kang magmarunong sa usapan ng mga nakatataas. Hindi sumagot si Isa. Tinitigan niya lang ang lalaki sandali, saka tumalikod patungo sa kanyang motorsiklo. Kalmado ang kanyang mga hakbang, bagamat sa loob ng kanyang dibdib, malakas ang kabog ng kanyang puso. Sa loob ng kanyang pitaka, ang recorder ay naka-on pa rin, naglalaman ng kumpletong pag-amin ng isang tiwaling pulis tungkol sa pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal sa iligal na checkpoint. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki pa. Sumakay si Isa sa kanyang motorsiklo. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri sa manibela. Mabagal na umandar ang sasakyan, papalayo sa lugar ng insidente. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi ang kanyang bahay, hindi isang ligtas na lugar. Dahil alam niyang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon para iligtas ang ebidensya at tapusin ang misyon. Tahimik pa rin ang mga kalsada ng lungsod, ngunit ngayon ay mas malamig na ang hangin. Hindi malaman kung dahil ba sa mga anino ng hapon na nagsisimula ng gumapang, o dahil sa bigat na ngayon ay lumipat na. Mula sa takot, naging isang estratehiya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa daan, ngunit ang kanyang isip ay lumipad na sa isang lugar, ang kanilang special headquarters. Sa loob ng pitaka, ang voice recording ni Corporal Vargas ay buo pa rin, mula sa paghingi ng pera, pagbabanta ng baril, hanggang sa direktang pagbanggit sa pangalan ng mataas na opisyal na matagal nang hindi nagagalaw. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan hanggang sa kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang tao. Tapos na ako, sabi niya nang masagot ang tawag. Mayroon akong kumpletong recording. Lahat ng pag-amin ni Vargas, kasama ang pangalan ng amo niya. Sa kabilang linya, isang boses ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang maririnig, kalmado ngunit may otoridad. Major Santos. Bumalik ka agad sa headquarters, Isa. Hihintayin ka namin. Papunta na po ako, sagot niya. Pero kailangan kong tiyakin na mananatiling ligtas ang ebidensyang ito. Nakahanda na ang procedure. Huwag kang mag-alala. Sisimulan natin ang analisis pagdating mo. Natapos ang tawag. Huminga ng malalim si Isa. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa daan at alam niyang hindi pa nagsisimula ang pinakamalaking hakbang. Ang pagsalakay, ang pag-aresto, at ang pagbubuwag sa network ng katiwalian. Lahat ay naghihintay pa. Ngunit ngayon, hawak na niya ang pangunahing sandata, isang ebidensya na hindi maitatanggi. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Masakit pa rin ang sugat sa kanyang kaliwang pisngi. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi na isang pagdurusa, kundi ang halaga na kailangang bayaran para sa katarungan. Mas diniinan niya ang silinyador, iniwan ang alikabok ng kalsada at ang anino ng dulo ng baril na halos kumuha ng kanyang buhay. Ang misyon na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa katotohanan. At handa na siya. Gabi na nang dumating si Isa sa isang mababang gusali na matatagpuan sa isang liblib na lugar. Walang karatula, walang kapansin-pansing bantay, tanging isang itim na bakal na tarangkahan at isang maliit na kamerang nakatago sa likod ng madilim na pader. Iyon ang special headquarters. Ang base ng mga sikretong operasyon kung saan si Isa ay aktwal na nagsisilbi bilang isang intelligence agent ng pulisya. Matapos matanggap ang identification code at dahan-dahang bumukas ang tarangkahan, ipinarada ni Isa ang kanyang sasakyan sa loob at bumaba ng may kalmadong mga hakbang, bagamat ang kanyang katawan ay nananakit pa rin dahil sa sampal ni Vargas kaninang tanghali. Sa loob ng pangunahing meeting room, naghihintay na sa kanya si Police Major Leo Santos kasama ang dalawa pang intelligence officer. Seryoso ang mukha ng nasa katanghali ang gulang na lalaki at ang kanyang mga mata ay agad na tumingin kay Isa pagpasok niya. Ligtas ka ba? Tanong niya nang walang paligoy-ligoy. Tumango si Isa habang inilalagay ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Nakuha ko ang lahat. Lumapit si Major Santos. Naningkit ang kanyang mga mata. Lahat. Matatag na sumagot si Isa. Kasama ang pag-amin ni Vargas tungkol sa pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal, si Congressman De Leon, sa likod ng iligal na checkpoint na ito. Maingat niyang binuksan ang kanyang pitaka, inilabas ang mini-recorder na kasing laki ng pusporo, binuksan ito ng may kalmadong kilos, at inilagay sa gitna ng mesa. Nagsimulang marinig ang boses ni Corporal Vargas,
ang mga banta, ang pag-amin, hanggang sa pagbanggit sa pangalan ng opisyal na matagal nang kilala bilang pinakamaimpluwensyang burokrata sa lungsod ng San Mateo. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan, tanging ang tunog ng recorder ang maririnig, dahan-dahan ngunit malakas na nagbubunyag ng isang network ng katiwalian na mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Matapos ang recording, huminga ng malalim si Major Santos at tiningnan si Isa. Ito ang ebidensya na hinihintay natin, sabi niya ng marahan ngunit may diin. Gamit ito, makakalagkad natin silang lahat sa korte. Tumango si Isa. Pero kailangan nating maging mabilis. Kapag naamoy nila ang kahit ano, maaaring maglaho ang mga bakas o baka tumakas pa sila. Sumang-ayon si Major Santos. Bukas ng gabi, isasagawa natin ang isang silent operation. Huhulihin natin sila bago pa man sila makakilos. Tumingin si Isa sa kanyang mga mata, matalas at tiyak. Ako po ang mamumuno sa team. Sandaling natahimik si Major Santos. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Alam kong yan ang sasabihin mo. Nagsimula na ang unang hakbang tungo sa katarungan. At si Isa, kasama ang lahat ng kanyang sugat at sakripisyo, ay handa ng sumulong. Nang gabing iyon, ang meeting room ng Intelligence Headquarters ay naging isang strategy center. Ang lugar kung saan ang buong silent operation ay detalyadong binalangkas. Sa pader, isang malaking screen ang nagpapakita ng mapa ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod, ang lokasyon ng lihim na pagkikita sa pagitan ni Corporal Vargas at ni Congressman De Leon. Ang intelligence team ay nakaupo sa paligid ng mesa, kasama si Isa na nakasuot pa rin ng long-sleeve jacket para takpan ang pasa sa kanyang braso. Bagamat hindi pa ganap na magaling ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matalas, nakatuon sa bawat detalye ng plano. Binuksan ni Major Santos ang pulong sa mababang boses, ngunit puno ng kumpiyansa. Mayroon lang tayong wala pang 24 oras. Karaniwan silang nagkikita sa gabi, at ito na ang pinakamagandang pagkakataon bago pa sila makahalata. Tumango si Isa. Ayon sa recording, pag-uusapan nila ang hatcha ng kita mula sa illegal na checkpoint ngayong buwan. Ibig sabihin, lahat ng ebidensya ng transaksyon ng pera ay pag-uusapan din ng direkta. Nagtaas ng kamay si Kitty. Gomez. Ilang tauhan po ang dadalhin natin? Sumagot si Major Santos. 8. Sapat na para palibutan ang lokasyon ng hindi nakakakuha ng atensyon. Nagpatuloy si Isa. Hahatiin natin ang team sa 3, isa sa harap, isa sa likod, at isa pang nakastandby sa sasakyan para sa mabilis na pag-alis. Ang bodega ay may 2 pangunahing pinto at isang malaking bentilasyon sa silangang bahagi. Pwede nating gamitin yun para makapasok ng hindi napapansin. Sumang-ayon si Tias. Cruz. Paano kung armado sila? Sumagot si Isa. Siguradong dala ni Vargas ang kanyang service firearm. Pero ang congressman malamang hindi armado. Manatiling alerto dahil baka may mga bodyguard sila o ibang kasabwat na hindi pa natin natutukoy. Dahan-dahang tinapik ni Major Santos ang mesa. Gagamit tayo ng bulletproof vests. Dapat malinis ang operasyong ito. Walang magpapaputok na walang pahintulot. Kung maaari silang mahuli ng walang dahas, mas mabuti. Tiningnan ni Isa ang buong team ng may kumpiyansa. Bukas ng umaga, magsasagawa tayo ng surveillance. Sa gabi, tatapusin natin ang gulong ito. Sandaling bumalot ang katahimikan. Naintindihan ng bawat miyembro ng team na hindi lang ito isang simpleng pag-aresto. Ito ay tungkol sa paglilinis ng institusyon mula sa loob, tungkol sa pagbabalik ng danga ng uniforme na matagal nang nadungisan. Bumulong si Tias. Cruz. Ito ang magbabago ng lahat. Bahagyang umiti si Isa. Iyon ang layunin natin mula pa sa simula. Ang plano ay nabuo na. Ang team ay handa na. At ang susunod na gabi ay magiging gabi kung saan ang katotohanan ay hindi na maitatago. Dumating na ang gabi, dala ang malamig na hangin na sumisingit sa mga siwang ng lumang bodega sa labas ng lungsod ng San Mateo. Dahan-dahang umihip ang hangin, ginugulo ang mga tuyong dahon at alikabok sa basag na lupa sa paligid ng lumang gusali. Binalot ng dilim ang lahat, maliban sa isang malamlam na ilaw mula sa nag-iisang bumbilya sa loob.
Sa likod ng kurtina ng gabi, si Isa at ang intelligence team ay nakahanda na, nakakalat sa mga strategic na punto sa harap, likod, at gilid ng bodega. Lahat ng miyembro ay nakasuot ng bulletproof vests at may dalang low-frequency radio para maiwasan ang detection. Si Isa, na direktang namumuno sa operasyon, ay bumulong sa maliit na mikropono sa kanyang kwelyo. Lahat ng posisyon handa na? Pos A, handa, sagot ni A. Gomez mula sa harap. Pos D, handa, sabi ni Tias. Cruz mula sa likod. Pos C, handa, sabi ng ikatlong miyembro mula sa silangan. Huminga ng maikli si Isa at nagbigay ng mahigpit na utos. Hintayin nating makapasok silang lahat. Walang kikilos hanggat hindi ako nagbibigay ng hudyat. Mula sa di kalayuan, dalawang mamahaling sasakyan ang dahan-dahang dumating at huminto sa harap ng bodega. 4 na tao ang bumaba, si Corporal Vargas, 2 lalaking nakaitim na Amerikana na mukhang mga bodyguard, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malamig na mukha, ang korap na opisyal na matagal na nilang target. Lumingon-lingon si Vargas ng may pag-iingat, saka binuksan ang pinto ng bodega at yumuko ng may paggalang. Ligtas po, Congressman. Walang kahina-hinala. Umismid ang opisyal. Dapat lang. Kapag may nakaalam sa pulong na ito, alam mo na ang mangyayari. Tiniyak ko pong ligtas lahat, sagot ni Vargas, bagamat patuloy na sumusulyap ang kanyang mga mata sa paligid. Nang makapasok na silang lahat, dahan-dahang isinara ang pinto ng bodega. Ang mahabang langit-ngit nito ay umalinggaw sa katahimikan. Nagbilang si Isa ng mga segundo sa kanyang isip, saka muling bumulong sa radyo. Simulan na ang pagpasok. Dahan-dahan at tahimik, mabilis na kumilos ang intelligence team. Ang iba ay pumasok sa malaking bentilasyon sa silangang bahagi, habang pinili ni Isa ang daan sa harap, gusto niyang tiyakin na personal niyang makakaharap si Vargas at ang congressman. Makalipas ang ilang minuto, may narinig na boses mula sa loob. Ang pera mula sa checkpoint ngayong buwan, naipon na namin, sabi ni Vargas. Pero nag-iinit na ang sitwasyon. May ilang nagsisimula ng maghinala. Umupo ang opisyal sa isang lumang silyang kahoy. Sino ang naghihinala? Sumagot si Vargas. Ilang mamamayan ang nagreklamo. May isa pang ang nag-record. Pero napilitan ko siyang umalis matapos magbayad. Si Isa, na malapit na ngayon, ay halos mapangisi, saka nagbigay ng hudyat sa team na maghanda. Kung may nag-record, siguraduhin mong mawawala ang ebidensya. Huwag kang mag-iiwan ng bakas, sabi ng opisyal. Nagawa ko na po, kalmadong sagot ni Vargas. Hindi siya banta. Ngunit bago pa man makasagot ang opisyal, narinig ang yabag ng mga paa mula sa likod ng bodega, sinabayan ng liwanag ng flashlight na bumasag sa dilim. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Nagulat si Vargas at mabilis na kinuha ang baril mula sa kanyang bulsa. Ngunit bago pa man siya makaputok, lumitaw na si Isa mula sa harap, nakatutok ang baril sa kanya. Ibaba mo ang armas mo, Corporal Vargas, matatag na sabi ni Isa. Maaaring tapos na ang pagpapanggap ko, pero hindi pa ang misyon ko. Namutla ang mukha ni Vargas, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Nagulat din ang opisyal. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Sino kayo? Alam niyo ba kung sino ang kaharap ninyo? Lumabas si Major Santos mula sa likod. Alam namin. At kayong lahat ay arestado sa kasong korupsyon, pag-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil, at attempted murder. Sandaling bumalot ang katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin at ang yabag ng mga ahente ang maririnig na ngayon ay nakaharang sa bawat labasan. Tinitigan ni Isa si Vargas ng masama. Akala mo isa lang akong ordinaryong babae na kaya mong bastusin at takutin? Humakbang siya palapit at idinagdag ng may matatag na boses. Ako pala ang dahilan kung bakit ngayong gabi, lahat kayo ay magtatapos sa likod ng rehas. Nagsimula na ang silent operation. Ang katotohanan ay sa wakas na bunyag. Nagtapos ang gabing iyon ng matagumpay. Si Corporal Vargas, ang kanyang 2 bodyguard, at ang korap na si Congressman De Leon ay nahuli ng walang malaking laban. Tanging si Vargas lang ang nakapagpaputok ng isang beses sa ere, bago agad na pinahinto ni Isa. Walang nasawi, walang nasayang na bala. Lahat ay naganap ayon sa plano.
Pagsikat ng araw, tulog pa ang lungsod sa katahimikan. Ngunit sa police headquarters, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa malaking pag-aresto, pinalamusan ang lahat ng media. Ang mga mukha ng mga suspect ay lumabas sa telebisyon, kasama ang kwento tungkol sa network ng katiwalian na matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme at posisyon. Sa interrogation room, nakaupo si Isa sa harap ni Vargas, na ngayon ay nakasuot na ng orange na damit ng bilanggo. Malungkot ang kanyang mukha, wala na ang pagbabanta sa kanyang mga mata tulad ng sa kalsada noong tanghaling iyon. Ngayon, tanging pagkatalo ang natitira. Ikaw. Isa kang intelligence officer, paos ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Isa ng patag. Matagal na akong nagpapanggap bilang isang ordinaryong mamamayan at akala mo mapaglalaruan mo ako dahil lang nakasuot ka ng uniforme. Naggitngit ang ngipin ni Vargas. Hindi ko akalain na talagang maglalakas loob ka. Ang ginawa ko ay hindi tungkol sa katapangan, malamig na sagot ni Isa. Ang sayo ay pag-aabuso sa kapangyarihan, pangingikil at muntik ng maging pagpatay. Ginagawa ko lang ang tungkulin kong linisin ang institusyong ito mula sa loob. Umismid si Vargas. Ang nag-utos ay yung nasa itaas. Bahagyang umiti si Isa. Huwag mong ipasa ang responsibilidad sa iba. Pareho kayong mananagot sa batas. Sa kabilang silid, ang korap na opisyal ay iniinteroga ni Major Santos. Matatag at puno ng galit ang kanyang boses. Mayroon kaming recording ng boses ninyo, ebidensya ng mga bank transfer, mga ulat sa itim na libro, at pati na rin ang mga reklamo ng mga mamamayang ginipit ninyo sa illegal na checkpoint. Sapat na ang lahat para masigurong hindi na kayo makakalaya pa. Mayabang na umismid ang opisyal. Sa tingin ninyo wala akong kapangyarihan? May mga abogado ako, may mga koneksyon. Tiningnan siya ni Major Santos ng malamig. Sa likod ng rehas, sir, lahat ng koneksyon na iyan ay hindi makakatulong sa inyo. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang lumabas ang pangalan ni Isa sa iba't ibang pambansang balita. Inilarawan siya bilang isang bayani mula sa loob ng institusyon, isang batang opisyal na naglakas loob na magpanggap para mabunyag ang isang network ng katiwalian na sumira sa imahe ng kapulisan. Nagsimulang ipangako ang mga parangal, bagamat para kay Isa, ang pinakamalaking gantimpala ay ang makita ang mga maisala na sa wakas ay nananagot. Nagsimula na ang unang hakbang tungo sa katarungan at ang lungsod ng San Mateo ay dahan-dahang bumangon mula sa anino ng takot. Ang lungsod na dating binalot ng kawalang katiyakan at hinala sa mga institusyon ng batas ay nagsimula ng magpakita ng pagbabago. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Corporal Vargas at Congressman De Leon ay naging pangunahing usapan sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang mga mukha na matagal nang nagtago sa likod ng matataas na posisyon ay malinaw na ngayong nakikita sa telebisyon at sa mga pahayagan. Sa isang press conference sa Special Headquarters, binuksan ng Chief of Police ng San Mateo ang kaganapan ng may matatag na boses, ngunit puno ng pag-asa. Ngayong araw, nalinis natin ang isang malaking mansa na matagal nang dumungis sa mukha ng ating institusyon, sabi niya habang nakatingin sa mga mamamahayag. Dahil sa pagsisikap ng ating intelligence team at sa pambihirang dedikasyon ng Isa sa ating mga batang opisyal, si Corporal Vargas at ang utak sa likod ng iligal na checkpoint ay matagumpay na nahuli. Agad na nagunahan ang mga mamamahayag sa pagtatanong. Sir, bahagi po ba ito ng isang internal na operasyon para linisin ang mga tiwaling miyembro? Matatag na tumango ang hepe. Tama. Nagsasagawa kami ng malawakang ebalwasyon sa lahat ng tauhan na sangkot sa mga katulad na gawain. Ito ang simula ng isang reformang estruktural sa ating kapulisan. Nagtanong ang isa pang mamamahayag. Paano naman po ang batang opisyal na sangkot sa pagbubunyag na ito? Maaari po bang magbigay ng karagdagang impormasyon? Ilang sandali pa, umakyat sa entablado si Isa. Nakasuot ng kumpletong uniforme, kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Bagamat ang peklat mula sa sampal ni Vargas ay bahagya pang nakikita sa kanyang mukha, nagbigay siya ng maikling saludo sa hepe, saka nagsalita ng may malinaw at matatag na boses. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin bilang isang pulis. Ngunit hindi po ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng naniniwala na ang katarungan ay dapat manatiling nakatayo kahit na kailangan itong magsimula mula sa loob.
Tiningnan niya ang mga dumalo sandali bago nagpatuloy. Alam po namin na ang tiwala ng publiko sa kapulisan ay minsang nabasag. Ngunit ngayon, nais naming ipakita na ang institusyong ito ay hindi mananahimik habang may mga tiwaling opisyal na sumisira sa danga ng uniforme ng bansa. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw mula sa mga dumalo, pinupuno ang silid ng damdamin at bagong pag-asa. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang maramdaman ang tunay na pagbabago. Ang mga tiwaling pulis na napatunayang sangkot ay agad na tinanggal sa serbisyo. Ang proseso ng batas laban sa kanila ay ipinagpatuloy ng walang kinikilingan. Samantala, nagsimulang isulong ang mga programa para sa muling pag-recruit, pagsasanay sa etika, at transparency sa mga operasyon. Sa mga kalsada ng lungsod, nagsimulang maglakas loob ang mga mamamayan na makipag-ugnayan muli sa mga opisyal. Hindi na nila tinitingnan ang mga pulis bilang banta, kundi bilang mga tagapagtanggol at tagapag-alaga. Sa mga palengke, sa mga barangay tanod, hanggang sa mga pampublikong serbisyo, ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at pulis ay dahan-dahang nanumbalik. Isang matandang babae sa palengke ang nakitang nakangiti habang tinutulungan siya ng isang batang pulis na dalhin ang kanyang mga pinamili. Dati, kapag nakakakita ako ng pulis, nagtatago ako, sabi niya sa kanyang kapitbahay. Ngayon, pakiramdam ko ligtas na ulit. Dahan-dahan ngunit tiyak, bumangon ang lungsod ng San Mateo. Ang katarungan ay nagsimulang manindigan. Ang tiwala ay muling umusbong. Ang pagkakaisa sa pagitan ng komunidad at ng institusyon ng pulisya ay nagsimulang mabuo. Ilang buwan ang lumipas mula nang mabunyag ang network ng katiwalian na kinasasangkutan ni Corporal Vargas at ng mataas na opisyal. Ang lungsod ay tila mas masigla, mas payapa. Na para bang ang isang hindi nakikitang pasani na matagal nang pumipigil sa mga mamamayan ay naalis na. Sa mga kanto, sa mga paaralan, hanggang sa mga eskinita, ang pakiramdam ng seguridad ay muling lumago. Sa isang malaking bulwagan sa Special Headquarters, isang seremonya ng pagpaparangal ang nagaganap. Umalingaw ang mga palakpakan nang tawagin ang pangalan ni Isabela Reyes bilang isa sa mga batang opisyal na kinilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapanumbalik ng danga ng kapulisan. Umakyat siya sa entablado ng may matatag na mga hakbang. Maayos ang kanyang uniforme. Ang kanyang mga pisikal na sugat ay gumaling na, ngunit ang mga bakas ng kanyang pakikibaka ay nanatili sa mga alaalang hindi mabubura. Tinanggap niya ang plaque ng pagkilala ng may paggalang. Diretso ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa malalim na paniniwala na ginawa niya ang tama. Matapos ang seremonya, nilapitan siya ng ilang kasamahan. Inspirasyon ka na ngayon ng maraming tao, isa, sabi ni Gomez habang nakangiti. Gumanti si isa ng isang bahagyang ngiti. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Pero masaya ako kung magiging halimbawa ito sa iba. Sumingit si Tias Cruz. Narinig ko, may gagawing special training laban sa korupsyon, at ikaw daw ang magiging pangunahing instruktor. Dahan-dahang tumango si isa. Kung makakatulong yon para maiwasan na may ibang gumawa ng tulad ng ginawa ni Vargas, handa po ako. Sa labas ng headquarters, lalong gumanda ang sitwasyon sa lungsod ng San Mateo. Ang mga pulis ay muling naging huwaran, hindi banta. Nagsimulang maniwala muli ang mga mamamayan na ang katarungan ay hindi lamang nakasulat sa batas, kundi na isa sa buhay sa araw-araw na kilos. Isang batang naglalaro sa bangketa ang nakakita sa isang traffic enforcer na tumutulong sa isang lola na tumawid. Itinuro niya ito at sinabi sa kanyang ina, "Mama, paglaki ko, gusto ko ring maging pulis." Ngumiti ang kanyang ina ng may pagmamalaki. "Sige, anak. Basta tandaan mo, maging mabuting pulis ka, ha?" At iyon ang pinakamalalim na mensahe ng lahat ng nangyari, na ang katarungan ay dapat manatiling nakatayo, na ang katotohanan ay sa huli mananaig, at na ang pag-asa ay laging isinisilang mula sa mga taong handang ipaglaban ito. Nakatayo sa hagdan ng tagumpay na binuo mula sa sakripisyo at katatagan, si isa ngayon ay naging simbolo na kahit isang individual ay maaaring magbago ng direksyon ng isang lungsod, kahit ng isang bansa. Dahil ang katarungan ay hindi lamang para sa mga tagapagpatupad ng batas, kundi para sa bawat kaluluwang mailakas ng loob na ipaglaban ito. Bagamat natanggap na ang parangal at nakilala na ang pangalan ni isa bilang simbolo ng katapangan at integridad,
hindi niya hinayaan ang sarili na malunod sa atensyon ng publiko. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang pangunahing tungkulin, ang panatilihing malinis ang institusyong kanyang minamahal mula sa anumang katiwalian. Ilang linggo matapos ang seremonya, ipinatawag si isa ni Major Santos sa kanyang opisina. Tahimik ang kapaligiran sa silid, tanging ang mahinang tunog ng electric fan sa kisam ang maririnig. "Maupo ka, isa," sabi ni Major Santos habang itinuturo ang silya sa harap ng kanyang mesa. Tumango si isa at umupo ng may relax ngunit magalang na postura. Tiningnan siya ni Major Santos sandali bago nagsalita. "Siguradong narinig mo na ang tungkol sa plano para sa pambansang pagsasana ilaban sa korupsyon." Tumango si isa. "Opo, sir. Natanggap ko na rin po ang sulat na nagtatalaga sa akin bilang isa sa mga instruktor." Bahagyang umiti si Major Santos. "Tama. At hindi lang ordinaryong instruktor. Ikaw ang magiging pangunahing tagapagsalita para sa modul ng undercover operations at pagbuwag sa internal na network ng katiwalian." Sandaling natahimik si isa, saka nagsalita sa mababang tono. "Handa po ako, sir. Pero sana po, hindi lang ito isang formalidad. Marami pa pong tiwaling opisyal sa labas na patuloy na sumusubok na sumingit sa mga butas ng batas." Sumagot si Major Santos, magaling. "Kaya ka namin pinili. Hindi lang dahil mayroon kang direktang karanasan, kundi dahil mayroon kang prinsipyong hindi natitinag." Huminto siya sandali at idinagdag, "Naniniwala kami na kaya mong hubugin ang isang bagong henerasyon ng mga pulis na mas mahusay, hindi lang malakas sa pisikal, kundi matatag din sa moral." Huminga ng maikli si isa. "Gusto kong malaman ng lahat na ang pagiging pulis ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan o posisyon, kundi tungkol sa responsibilidad, tungkol sa pagprotekta sa mamamayan ng walang hinihintay na kapalit." Sumang-ayon si Major Santos. "At ikaw ang buhay na halimbawa niyan." Isang araw matapos ang pag-uusap na iyon, nagsimulang magbigay ng pagsasana isa sa 12-dosenang mga batang opisyal mula sa iba't ibang rehiyon. Sa isang malaking training hall, tumayo siya sa harap ng hanay ng mga kalahok na may whiteboard at projector screen sa kanyang likuran. "Ngayon, pag-uusapan natin kung paano dapat maging isang aninong hindi nakikita ang isang pulis," sabi niya ng may matatag na boses. "Hindi para manlinlang kundi para ibunyag ang kasinungalingan." Sa gitna ng mga kalahok, may isang nagtanong. "Ma'am isa, hindi po ba kayo natakot sa panganib ng operasyong ginawa ninyo?" Tiningnan siya ni isa ng may kahinahunan. "Takot. Siyempre, natakot ako. Pero mas natatakot ako sa kawalang katarungan na patuloy na lumalaganap. Kung mananahimik lang tayo, pagpapatuloy niya, ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki ang banta na ating hinaharap, kundi kung gaano tayo kalakas loob na lumaban kapag may nakikita tayong mali." Nagtagal ang pagsasanay ng ilang araw at nagsimulang makita ang resulta. Ang mga kalahok ay hindi lamang nakakuha ng teknikal na kaalaman, kundi pati na rin ang moral na suporta para manatiling tuwid sa kabila ng mga pagsubok. Sa gitna ng palakpakan matapos ang huling sesyon, bumulong si isa sa kanyang sarili. "Hindi pa ito tapos. Hanggat may mali, hindi pa tapos ang tungkulin ko." At ganoon nagpatuloy si isa, naging bagong mukha ng isang malinis na kapulisan, tinitiyak na ang asul na uniforme ay muling magiging simbolo ng tiwala, katatagan at katarungan. Ilang linggo ang lumipas mula ng gabing iyon, at ang lungsod ng San Mateo ay dahan-dahang nakahanap muli ng kanyang ritmo. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil ang katapangan ng isang tao ay muling nagsindi ng pag-asa na minsang nawala. Sa maliit na balkonahe ng kanyang tinutuluyan, mag-isang nakaupo si isa, pinagmamasdan ang liwanag ng dapit hapon na sumisingit sa pagitan ng mga gusali. Dahan-dahang hinaplos ng hangin ang kanyang mukha, hindi na nagdadala ng takot tulad ng dati, kundi ng kapayapaan at katiyakan na hindi na sayang ang kanyang mga hakbang. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa di kalayuan, ang tunog ng kampana ng bisikleta ng barangay Tanod, at ang tawanan ng mga nagtitinda sa bangketa na muling naglakas loob magbukas ng kanilang mga pwesto. Lahat ng iyon ay parang isang tahimik na sagot mula sa komunidad, na kahit hindi madali ang daan tungo sa katarungan, hanggat may mga taong pinipiling manindigan, hindi lahat ay mawawala. Sandaling ipinikit ni isa ang kanyang mga mata. Ang sugat sa kanyang pisngi ay nawala na, ngunit ang bakas nito ay nanatili, hindi bilang isang mapait na alaala,
kundi bilang isang paalala na sa isang mundong halos tahimik dahil sa kawalang pakialam, ang isang maliit na katapangan ay maaaring